Guys, may gusto lang akong linawin at i-correct sa inyong mentality. Ito ay hindi para husgahan kayo, ito ay para itama kayo. Dahil kahit si Vice Ganda, sinabi niya ito na uh, God is love. So parang no-offend siya pag kinikriticize yung pagiging gay niya dahil nagko-commit sila ng sexual immorality. Kahit sa family ko, for example, yung ate ko, sabi niya, wala naman daw taong perpekto. Basta ang alam lang daw niya, ang Diyos ay mapagmahal. Totoo, ang Diyos ay mapagmahal. Pero wag po nating gawing lisensya sa pagkakaroon ng kasalanan, ang pagiging mapagmahal ng Diyos. Dahil sinabi ng Panginoong Jesus sa Mark chapter 1 verse 15 na unless the people repent, they will likewise perish. Kumbaga, hanggat ang tao ay hindi nagbabagong buhay, hindi sila nagsisi sa kasalanan at hindi sila nagbagong buhay, sila ay mapaparusahan. Kumbaga, mabubulok sila or mapupunta sila sa impyerno. Kaya hindi po natin pwedeng gawing lisensya na sasabihin natin na mapagmahal ang Diyos. Dahil ang kasalanan po ang naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Ang Diyos ay mapagmahal sa mga tao. Mahal niya lahat ng tao. Ang ayaw ng Diyos ay ang kasalanan. Huwag po nating abusuhin yung Bible verse na John 3:16. Kumbaga, ito po yung gawin nating panimula sa ating buhay para kalimutan na yung ating nakalipas. Hindi po pwedeng mamatay ang tao nang hindi siya nagsisisi sa kanyang kasalanan at hindi siya nagbabago sa buhay. Sana maging malinaw sa inyo yan. Everyday in your life, kahit ano pang kalagayan mo sa buhay, may trabaho ka man or wala, estudyante ka man o kung nasan ka man, kumakain ka, natutulog ka, ulit-ulit lang. Hindi ka ba nagtataka anong purpose mo sa buhay? Hindi naman unlimited yung life mo eh. Swerte mo kung umabot ka ng 60 to 70 years. After nun, ano nang mangyayari sa'yo? Yun ngang sumamabigla yung pakiramdam mo, mag-iisip ka na baka mamamatay ka na, diba? Nakakatakot. Pag namatay ka, saan ka mapupunta? Isa lang ang malinaw, kapag ang tao ay walang takot sa Diyos, hindi siya nagrepent. Ang Panginoong Jesus na mismo ang nagsabi, ang tao na hindi nagrepent or nagbagong buhay ay mabubulok. Kaya hindi po natin pwedeng gawing excuse na mahirap ka lang kaya ka gumagawa ng kasalanan, na kaya mahalay ka, or kumakapit ka sa patalim. Hindi yan valid reason. Pwede ka na magtrabaho ng marangal, pero yung mangangabit ka, gagawa ka ng masama, tapos komportable ka, yan yung mahirap, yung kakamatayan mo yung kasalanan mo, yung hindi ka man lang nakokonsensya, o hindi ka man lang nag-iisip na may mali sa pamumuhay mo. Nasasabi ko yung lahat ng ito dahil dumaan ako sa ganyang klase ng pamumuhay na wala akong takot sa Diyos. Hindi ko naisip na mamamatay pala ako ng naghihintay sa akin yung kaparusahan. Pero pasalamat pa rin ako sa Diyos dahil hindi niya hinayaan na mahulog ako sa bangin na ako din naman yung humukay. Kumbaga, ang tao talaga yung pumipili, nagdidesisyon kung saan siya pupunta. Kaya nga ang Panginoon ay binigyan ng free will yung mga tao. Kumbaga, choice ng taong maging mabuti siya or maging masama. Pero isa lang din ang masasabi ko, hindi nyo alam kung anong mangyayari bukas. Kaya huwag nyong ipagpabukas ang pagsisisi at ang pagtalikod sa kasalanan. Huwag nyong ipagpabukas ang pagtanggap sa Panginoong Jesus. Huwag nyong baliwalain ang salita ng Diyos. Huwag nyong hintayin na may mangyaring masama sa inyo bago nyo buklatin ang banal na aklat. Kasi ganyan din ako dati. Kung hindi pa may nangyaring masama sa akin, hindi ko pa hahanapin ang Diyos. Hindi nyo makikilala ang Diyos hanggat hindi kayo nagbabasa ng banal na aklat. Ang gusto ng Panginoon, kinaluluguran ng Panginoon ay yung mapagpakumbaba at yung may takot sa Kanya. Kapag ikaw ay mataas ang tingin mo sa sarili mo, ang tingin mo sa sarili mo ay napakabuti mo, ikaw ay isang sinungaling, wala sa iyo ang katotohanan. Yan ay sinabi din sa banal na aklat. Buong puso nating hanapin ang Diyos. Maraming mga tao ang patay spiritually na hindi nila nalalaman dahil patuloy na sinasarahan ni Satanas ang kanilang tenga at kanilang mga puso at isipan. Patuloy silang nililinlang ni Satanas na
hindi magkaroon ng relasyon sa Diyos. Malinaw po na kapag hindi tayo nagbabasa ng banal na aklat, hindi tayo lalago spiritually. Hindi magiging totoo ang pananampalataya natin. Nakakalungkot lang isipin na pag pala nakilala mo na ang Diyos, parang kapag may ginawa ka or naging busy ka sa ibang bagay na walang kinalaman si God, parang mag-came up ka sa realization na alam mo yun, yung nonsense pala yung ginawa mo. Yung parang may mali. Like ngayon, hindi ko naman talaga gustong maggawa ng video. Kasi iniisip ko, Sunday, parang rest day, ganyan. Wala naman akong work, pero feeling ko content creator ako. So, kailangan ko mag-rest ng Sunday. Pero, in reality, Sunday is for God. Hindi mali na mag-share ako ng truth from God kahit Sunday. Isa pang nakakalungkot is kapag nakilala mo na ang Diyos, may mararamdaman ka inside you na parang you are being surrounded ng mga unbelievers na parang para sa kanila corny or nakakairita, weirdo ka dahil nagbabahagi ka ng salita ng Diyos. Yun yung nakakalungkot. Even your own family, parang hindi sila komportable na nagbabahagi ka ng salita ng Diyos. Nakakalungkot. Pero, it's beyond my control naman. Gusto mong i-isolate yung sarili mo, pero hindi naman pwede. Whether I like it or not. Kailangan kong maging light sa surrounding ko. Thousands of people around me. Ako yung isang tao na nagsasalita tungkol kay God. So, parang magsastand ako as light. Parang, it's up to them kung ayaw nilang maliwanagan or hindi. Ang importante, sabi din nga sa Book of Jeremiah, makinig sila o hindi. Ang importante, gawin mo ang pinapagawa ng Diyos.